Gilas Pilipinas may pag-asa pa rin makakuha ng spot sa Olympics sa sunod na taon at mag-advance sa second round ngayong World Cup. Anthony Edwards nainis na sa fan na sumisigaw habang siya ay nagpi-free throw at talakayin din natin ang mga naging resulta ng mga laro kagabi. Pero bago natin pag-usapan yan ay huwag po natin kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Gilas Pilipinas patuloy na kumakapit para sa isang Olympic spot sa isang Asian team sa sunod na taon. Kagabi nga ay 3 Asian team ang natalo. Una nga itinambakan ng South Sudan ang China sa final score na 89-69. Ito nga ang unang panalo ng South Sudan sa kasaysayan ng World Cup. Sumunod nga ay tinalo ng New Zealand ang Jordan sa final score na 95-87 kung saan umabot pa nga ito ng overtime. Pinakita nga dito ni Rondae Hollis Jefferson ang kanyang Mamba mentality kung saan sa mga huling segundo ng fourth quarter ay lamang ng 4 points ang New Zealand. Pero isa nga pong himala ang nangyari matapos may pasok ni RSJ ang kanyang 3-point shot at may kasama pang foul. Kaya dahil dito ay umabot ng overtime ang laro. Pero sa kasamaang palad ay minalas ang Jordan sa opensa sa OT kaya nakuha ng New Zealand ang kanilang unang panalo ngayon sa FIBA World Cup. Tinalo din kagabi ng Ivory Coast ang Iran sa final score na 71-69. Kamuntikan pa nga manalo dito ng Iran kaso nga ay natawagan ng technical foul ang coach ng Iran sa mga huling segundo ng laro na siyang dahilan para makuha ng Ivory Coast ang panalo kagabi. Dahil talo nga ang 3 Asian team na ito ay tanging Japan at Gilas Pilipinas ang nagpapaligsahan para sa isang Olympic spot sa sunod na taon. Kailangan ngang manalo ng Gilas mamaya kontra sa Italy at kailangang matalo ang Japan kontra sa Australia bukas. At kung gusto din nilang mag-advance sa second round ay hindi lang panalo ang kanilang kukunin kontra sa Italy kundi kailangan din nilang makalamang ng 13 points mahigit sa kanilang panalo sa Italy. Pero bago yan ay kailangan munang manalo ng Dominican Republic sa kanilang laban din mamaya kontra sa Angola. Kung maalala nga natin ang sinabi ni Coach Shot ay hindi daw sa pag-advance sa second round ang kanilang goal ngayong World Cup kundi ang kanila talagang main goal ay ang maging best Asian team sa World Cup para makuha ang isang Olympic spot sa isang Asian team sa sunod na taon. Pero aminin natin na suntok sa buwan ang manalo tayo na merong mahigit na 13 points na lamang kontra sa Italy. Kahit nga manalo lang ay mahirap na. Pero anong malay natin, bilog pa rin ang bola. Atin na lang abangan ang magiging resulta ng mga laban mamaya at abangan din natin ang magiging adjustment at game plan ng Gilas sa Italy. Pero ang hirap umasa ngayon dahil kung maalala natin, bago magsimula ang World Cup ay sinabi ni Coach Shot na mas focus daw sila sa Angola at Dominican Republic at tila hindi na siya umaasa na mananalo sa Italy at sinabi pang Italy is Italy. Ngayon ay bumaliktad lahat ng mga sinabi niya dahil mas kailangan nila ngayong talunin ang Italy. Kaya good luck na lang sa Gilas mamaya. Samantala panalo din kagabi ang Cape Verde kontra sa Venezuela sa final score na 81-75. Ito nga rin ang unang panalo ng Cape Verde ngayong World Cup. Tinalo din ng Slovenia ang Georgia sa final score na 88-67. Sa pangunguna nga yan ni Luka Doncic na kumuha ng 34 points, 10 rebounds at 6 assists. Panalo din ang Serbia kontra sa Puerto Rico sa final score na 94-77. Panalo din ang Team USA sa kanilang pangalawang laro sa World Cup kung saan tinalo nila ang Greece sa final score na 109-81. Sa pangunguna nga yan ni Austin Reeves na kumuha ng 15 points, 6 assists at 5 rebounds. Nasar naman kagabi si Anthony Edwards sa sumisigaw sa crowd habang siya ay nagpi-free throw kung saan ginantihan niya din ito ng sigaw. Buong game nga ay walang tigil na pagsisigaw ng fan na ito. Kaya napikon na si Edwards. Hindi naman natukoy kung sino ang fan na yon. At panghuli ay tinambakan ng Spain ang Brazil sa final score na 96-78. Yun lamang po para sa video ito. Huwag po natin kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel.